many of you have been requesting for baon ideas. Darating po tayo dyan. Actually, nag-shopping pa nga ako ng mga lunch boxes kasi gusto ko talaga ituro sa inyo yung parang mga easy ways to set up a bento box na pambaon. But today, ituturo ko muna sa inyo ang isa sa pinaka-favorite kong baunin nung bata ako. Ano ba yan? It's chicken nuggets! Nung bata ako, gusto ko pa yung may mga stars, may mga letters. But today, let's prepare a homemade one. Para syempre, alam mo kung ano yung mga ingredients na pumupunta doon sa pinapabaon mo sa iyong anak. So let's cook it today. So first, let's prepare the delicious barbecue sauce. So this is also homemade and from scratch. And I promise you, this is super duper delicious. So I have here tomato ketchup. Pinagsasama-sama ko into my stainless pan. I have here water. Just a bit of cornstarch as a thickener. Soy sauce. Some brown sugar for that sweetness. And black pepper for that smoky flavor. Halu-haluin mo munang ganyan to dissolve the cornstarch before mo buksan yung kalan. Pag nagustuhan to ng anak mo, which I'm sure magugustuhan niya and magugustuhan mo rin, gumawa ka na ng marami nitong sauce because you can store this in the fridge. Okay? Turn on the flame. And just cook this until it thickens. Okay, so ayan makikita mo, as it boils, lumalapot na siya. Ng bonggang-bongga. Ay, tumalsek. Pinapatikim yan. Sarap. So, once it's thick like this, it's ready. So, you turn off the flame, you set it aside, and gawin na natin yung ating homemade chicken nuggets. Okay, so now gawin na natin yung ating chicken nuggets. Napakadali nito. So, meron ako ditong ground chicken. This one. Binili ko na yan sa supermarket. Giling na. Kung wala ka naman mabili sa supermarket na giling na, aba, i-food processor mo yung chicken breast fillet. So, I'm just going to put my chicken breast fillet into my mixing bowl. Hindi pala breast fillet. Nalito ko. Na-delay. Ground chicken into my mixing bowl. And then into this, my seasoning. I have here garlic powder or garlic granules. This is just salt. This is white sugar. The white sugar, it will help bring out the flavor of the other ingredients. And this is ground black pepper. A little bit of oyster sauce. Konting oyster sauce. I have here 2 eggs. 2 whole eggs. And i-beat mo lang muna to ng konti. So I'm just beating this. And then, I'm going to put here, so ito yung secret ng aking chicken nuggets. This is fresh breadcrumbs. Simply, you have your bread, i-food processor mo to make fresh breadcrumbs. Kasi, mas moist ito. So, mapapansin mo, very juicy yung kakalabasan ng chicken nuggets mo. Napakadali. So, meron kang loaf bread. Ayan, lagay mo sa food processor. Gilingin mo. You have your fresh breadcrumbs. And, hindi lang loaf bread ha. Kung may mga tira-tira kang tinapay dyan,
medyo pwede mo din gamitin yon. Wag lang yung tinapay na may mga icing. So, kailangan ko ng mga 1.5 cups nitong fresh breadcrumbs. So, fresh breadcrumbs and then lagyan mo ng konting milk. Yung milk, medyo tansya-tansyahin mo yung dami ng milk. You don't want it too runny. So, naglagay akong konting milk and yung breadcrumbs, makakapaglagay ka ng mga 1.5 cups to up to 2 cups. And yung milk, naglagay lang ako ng mga 2 to 3 tablespoon. Hindi ko na siya naubos. Dear, lagyan mo nga ako ng half cup. Okay, so nagpadagdag pa ako. And then, this looks good to me. So, it's very, very simple. Para siguradong pantay-pantay, I'm going to use an ice cream scooper and bare hands kasi mahirap mag-bread kapag ka naka-gloves. So, 1 scoop, lagay mo dyan sa egg wash mo. You just cover it with the egg wash. Hindi mo siya i-flour, okay? Diretso ka sa egg wash and then ibato mo dyan sa breadcrumbs. Okay? Pagkabato mo sa breadcrumbs, i-shape mo yan into nuggets, pero igaganyan ko muna sila. Okay? And then I'll show you how to shape it. Shape mo lang yan ng parang nuggets. So, depende sa'yo. Wag naman yung mga animal shape, at saka letter. Okay na yung ganito. Ganito naman po talaga ang korte ng nuggets. Yan, ganyan na lang. Okay na po yan. Huwag nyo na po akong pahirapan. Okay? O, yan. Ganyan. If you want to freeze it, i-freeze mo. Okay? But this one, it's ready to cook already. Okay? So, maganda dito, may katulong kang nagbe-bread para ikaw, taga-shape ka na lang. Diba? Halika, tulungan mo ako dito. Para taga-shape lang ako, tsaka taga-prito, dahil nagpapainit na din ako dito ng mantika na hindi pa ganong mainit. So, we still have the time na magluto-luto, luto-luto, hindi pa nga makapagluto, mag-bread. Sige, darling. Mag-bread ka dyan, i-ano mo yan, itcha mo sa akin, and ako yung taga-shape mo. Ayan, sige, tiyang ka lang, dear. Pwede ako nakukuha nito. Diba? Mag-ready ka na. Gawin yung banding ng anak mo. Oo, mag-banding tayo. Ay, hindi kita anak, ha? Hindi nagkakalayo ang edad natin. So, gawin yung banding ng anak mo na, gawin natin yung pambaon mo. Gumawa ka ng tosino, may video tayo niyan. Tapa, skinless longganisa, embutido, chicken nuggets. And then, pwede mo to i-freeze. If you want this frozen, what you can do is, i-freezer mo muna tong pan na to. Tapos, kapag ka matigas na sila, tsaka mo ilipat isa-isa in a Ziploc container or sa microwavable container para hindi na sila magdikit-dikit. Okay, ayan. Yung mantika natin, majinit-jinit na. So, pwede na ako magprito. Dear, tulungan mo siya. Ikaw mag-shape. Habang nagpiprito-prito ako. Okay? Prito tayo. Of course, I'm using my Chef RV all-purpose pot. Para pantay na pantay ang init. And alam mo yung kagandahan dito, since it's ground chicken, mabilis po siyang maluto. Dear, excuse lang. Mabilis po siyang maluto. Anak, hindi na pantay-pantay yung nuggets mo, anak. Baka sabihin mo yung baon mo hindi pantay. Ayan, malapit na din siyang maluto. See? You just want it golden brown. And
And pwede mong i-air fryer kung ayaw mong masyadong prito yung pinapabaon mo sa anak mo. Sige lang. Of course, when you use your Chef RV all-purpose pot sa pagpiprito, maganda talaga po ang prito niyan kasi since this is made of cast iron with enamel coating, pantay na pantay po ang init. So, best ito when you are frying. Basta be careful na huwag mababagsak kasi ang enamel po, nababasag po yan kapag ka nabagsak. Just in case naman na nabagsak mo, nagkaroon ng konting maliit na crack sa isang side, magagamit mo pa din naman yun. Pero syempre, di ba, ingatan natin. So, just keep frying. Kung gusto mong fish nuggets, di ang gamitin mo, fish fillet na dinurog mo. Para sa mga wala namang anak, pwede mong gawing negosyo to, frozen. Matagal po ang buhay niyan, basta naka-freezer. Diba? Kasi syempre, may extender po talaga to and binder. Yung bread na ginamit natin. Pero at least, diba, alam mo kung ano yung pumasok or ginamit doon sa kakainin mo. Ayan na, tikman na natin ang homemade chicken nuggets. Without the sauce muna. Buksan natin. Look at the inside. Para talagang chicken nuggets yan. Tikman muna natin. So juicy. Super duper juicy. Ang sarap-sarap. With the sauce. Actually, ito kasi, di ba, ang parang chicken nuggets is when you eat it, it's either with fries or as an appetizer. Pero tayo, karamihan sa atin, nakasanayan natin to eat it with rice. Hence, kailangan maraming sauce. Sarap-sarap. It's super duper good. And look at the texture of the sauce. It coats the nuggets perfectly. What are you waiting for? Gumawa ka na nito. Kahit walang pasok pa ang anak mo, gumawa ka na kasi ang sarap-sarap, promise. I'll see you soon.